Angel. Morning po! Good morning, Xander and Angel. Akala ko kasama kayo sa covered ng ating wealth tax. Naku, malabo mangyari yun kung Kung meron yung itatax halimbawa ay utang tax. utang Ayan. tax. Marami kami niyan. Opo. Una po sa lahat, kung ang Akbayan Party List po ba yung meron ho bang panukalang isinumiti po sa mababang kapulungan tungkol po rito? Yes, oo. Actually, medyo matagal na nating final itong ating wealth tax bill. In fact, kung i-check ng ating mga kababayan yung file sa Kongreso, as early as September 3, 2025, noong nakaraang taon, final na natin itong ating wealth tax proposal. Kasi refiled lang ito. Ito ay final ko na rin noong 19th Congress ng aking first term sa Congress, yung wealth tax bill natin. O, tinatawag din natin ito na Solidarity Tax Bill. Okay, opo. Opo. Sino po ba ang sakop nito? Ano-ano po, kumbaga magkano yung kinakailangan na kita para po mapatawan sa inyo pong inihaing panukala nito nga pong wealth tax? Ayan, wala pong dapat ipag-alala yung ating pong mayorya ng mga kababayan natin dito po sa dagdag na buwis na ito. Wala din po dapat ipag-alala yung mga kababayan natin na mga minimum wage earners, yung mga nasa middle class. Kasi tanging ang mga tao lamang po na may net worth na 300 million pesos ang mapapatawa nito pong additional tax po na ito na tinatawag nating wealth tax ngayon. So ulit ko po 300 million pesos and above. Ayan. So ito po yung mga milyonaryo po, ultra-rich at mga bilyonaryo. Okay. Ano ho yung mga bubuwisan sa kanila? Kumbaga po, di ba meron tayong income tax na ibinabawas po sa ating sahod. Papaano po sila bubuwisan? Ayan. So ito po ay ibubuwis po sa kanila pong, ang bubuwisan po ay yung kanilang net worth, no? So pag na-compute na po yung net worth nila at nakita po natin na above 300 million ang kanila pong net worth, mayroon pong dagdag na halimbawa po at 300 to 500 million pesos, may dagdag po na 1.5% dun po sa kanilang tax na binabayaran. Ito po yung tinatawag nating wealth tax. So halimbawa naman po, napakayaman, from 2.5 billion hanggang 51 billion pesos, meron po silang dagdag naman na 3% dun po sa kanilang tax na binabayaran. So ito po ay again, this is for the very rich Filipinos, yung wealth tax po natin. At kinumpute namin, Sandra and Angel, halimbawa, kung gagamitin lamang natin yung figures ng, ang meron kasi tayong access ngayon pagdating dito sa usapin ng net worth ng mga tao ay yung mga nilalabas ng mga magazine. Halimbawa yung Forbes list, no? Pag tingnan natin yung top 15 richest Filipinos at sinubukan namin computerin mula doon sa ating top 15 richest Filipinos, mula lamang doon sa 15 napakayaman na tao na ito, na kung magkakaroon tayo ng wealth tax, pwede na tayo maka-generate ng 78 billion pesos. Mm-hmm. Sa 15 katao pa lang yan, Congressman Sandal. 15 katao ito. So, tinitingnan natin ito bilang ambag ng ating napakayaman na mga kababayan para sa pangangailangan ng ating gobyerno, pangangailangan ng ating pong mga nasa laylayan, at pangangailangan natin sa mga ganitong panahon na may matinding krisis sa Pilipinas. Ang tanong, hindi po ba posibleng matakot itong mga mayayaman, mga investors po na ito na maglabas ng kapital sa bansa dahil nga po dito sa panukalang wealth tax? Hindi naman po, sapagkat sa totoo lang, napaka-regressive na ating tax system sa Pilipinas. Kung nasa ibang bansa nga sila, medyo mas stringent pa yung taxes for the very rich individuals. So halimbawa po, ito po mga kababayan po natin na napakayaman at matagal na rin namang narito sa ating bansa, hindi naman bago, at mga Pilipino talaga ang kanilang citizenship. Sila po yung covered dito pong wealth tax na tinatawag natin. Opo, wala ho ba yung malalabag na anumang karapatan? Kasi baka sabihin naman po ng mga bilyonaryo natin, teka lang, pinaghirapan ng pamilya namin ito mula pa nung mga nakaraang dekada bakit kailangan kami yung managot? Ayan. Kasi may mga nagsasabi na ito violative nga ng Equal Protection Clause na dapat daw ay pantay-pantay pagdating sa pagbabayad. Pero sa totoo lamang po, may malaki kasing distinction between halimbawa yung regular income earners natin, yung ating mga minimum wage income earners, at yung mga bilyonaryo. Kaya nga po kahit sa income tax, diba, ang rate ay depende nun sa laki ng income. Kaya dapat ganun din sa net worth ng tao. At isa po itong paraan nang sa ganun ay maklose natin kahit paano yung gap ng pangangailangan ng resources
ng ating pong pamahalaan sa panahong ito. Imagine niyo po kung gaano karami ang magagawa natin ng mga proyekto para ayudahan ang ating mga kababayan sa panahon ng matinding krisis tulad nito. At halimbawa po, wala namang krisis, yung isa din sa intended na beneficiary natin for this wealth tax ay yung usapin po ng kalusugan. So, sa totoo lamang po, yung wealth tax na term, ito yung ginagamit lately, pero the term that we are using is Solidarity Fund. No? Sila po ay nag-aambag para po sa pangangailangan ng ating bansa at ng ating mga kababayan. Kasi nga po, napakayaman na nila. Ito din yung panahon para sila mag-ambag sa pangangailangan ng ating bansa through a Solidarity Fund. So, isa po sa tinitingnan natin na kinakailangan din pagbuhusan ng proceeds itong wealth tax ay yung ating pong public health system. So maliban po sa improvement ng ating po mga facilities, ay ito rin po sana yung tinitingnan pagkukuhanan ng pondo para sa scholarship nang sa ganun mas dumami ang mga doktor sa ating bansa. Ganon din po yung usapin ng DRRM, no? Kasi nakita natin ang usapin po ng mga natural calamities, recovery at rehabilitation. Taon-taon kailangan natin year in, year out. Kasi wala din naman ang tigil ang pagdating ng mga bagyo at kalamidad sa ating bansa. So napakalaking tulong po para po sa ating bansa ito, ating panukalang wealth tax na ito. Opo, ang tanong ni Juan de la Cruz, paano po ba direktang makakatulong itong wealth tax sa congressman sa pagpapababa? Ito yung iniinda kasi natin ngayon ang presyo po ng produktong petrolyo, gayon din sa ating mga pamasahe. Ayan, we are looking at the wealth tax specifically din po bilang source po ng fuel subsidy para po dun po sa ating mga kababayan lubos na apektado nitong pagtaas, matinding pagtaas ng presyo ng langis, lalo na ng krudo sa ating bansa. Kasi nakita po natin itong pagtatanggal ng excise tax sa mga produktong petrolyo, ito po ay makakatulong para maibsan yung nadadanas na hirap na ating mga kababayan ngayon. Pero sa totoo lamang po, ang talaga makikinabang dito ay yung mga car owners ng mga kababayan natin. So ang mga nangailangan po talaga, tama po kayo, yung mga nasa laylayan. Kaya nga po ang kailangan nila, fuel subsidy. At sa ngayon po nakita natin, siguro dahil din sa limitations ng gobyerno, napakabagal talaga. Nasa pangatlo, pang-apat na wave na tayo ng increase. Pero yung first wave nung pong ating fuel subsidy para sa ating mga kababayang mahihirap, hanggang sa ngayon hindi pa nakukumpleto. Yun nga po sa mga mangingisda, alam niyo po ba kung magkano lang ang fuel subsidy nila? Ito po yung mga mangingisda po natin na kausap po recently dito sa Palawan ay 3,000 pesos lamang. Kaya sabi natin, ano ba naman ito? Ipantay na sana doon sa 5,000 pesos na fuel subsidy. Again, unang bigayan na pa lang po yan, nakakailang wave na tayo ng fuel hike ng pagtaas ng presyo ng ating pong gasolina at crudo. So, kinakailangan po talaga ng dagdag na revenues nang sa ganun, masuportahan ang pangailangan ng ating mga kababayan sa panahong ito na matinding krisis. Opo. At ngayon po tayo ay nasa ilalim po ng State of National Energy Emergency. Ano ho ang inyong opinion dito? Tama ho ba yung desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi ang sabi po ng Ibon Foundation, parang hilaw daw, masyadong maaga. Sa akin naman po, ang paningin ko dyan, nung nakinabasa yung balita, sabi ko finally, at least hindi na in state of denial ang gobyerno. Kasi sa mahabang panahon po, ilang linggo nakakaraan, para walang tacit admission ang gobyerno na talagang may krisis tayong kinakaharap. Pero sa kabila po yan, kinakailangan po nating diinan na dapat sa panahon ng emergency, ang unang tinutugunan yung pangangailangan ng mga pinaka-nangangailangan. Yung pinaka-utmost need po yung dapat po ng tinutulungan ng gobyerno. Kaya nga po we cannot overemphasize yung pangailangan na bilisan, yung pagpapabigay ng ating po mga fuel subsidy at hindi sapat na minsanan lang kasi nakailang wave na po ng increase. So ito pong deklarasyong ito ng Pangulo, hopefully it will facilitate yung mas mabilis na pag-akto ng gobyerno. Pero inuulit ko po, dapat hindi ito maging source of abuse. Kasi alam naman po natin, nung rin nagkaroon ng state of emergency nung panahon ng COVID, naging source of abuse and corruption yung mas pinibilis sa mga proseso ng gobyerno. So while ito po ay in place, dapat po in place pa rin yung mga guardrails at controls against corruption, Sandra and Angel. Opo, hindi po ba dapat na state of national emergency na lamang po ang idineklara ng ating Pangulo kaysa mas targeted or mas specific na energy emergency? Kasi nga po ang sinasabi dahil pagka nagkaroon ng krisis sa langis ay kabit-kabit na po, domino effect po ang nangyayari, Congressman. Tama din po yung pagtingin ng mga kababayan natin na dapat mas holistic
yung perspective at pagtingin ng gobyerno ng Estado dito sa crisis na ito. Kasi nga po, alam naman natin na magkakabit ang issue ng pagtaas ng presyo ng krudo sa pagtaas ng presyo ng transportation, sa pagtaas ng presyo ng logistics, lalong-lalo na yung pagbabiyahe ng ating pong mga much-needed supplies tulad ng pagkain mula sa probinsya papuntang Maynila and vice versa. Nakakabit din po dito yung pagtaas ng presyo ng ating mga basic commodities, kahit po yan ay nasa grocery pa o nasa palengke. Kaya nga po, naiunawaan natin yung panawagan ng ating mga kababayan na dapat mas holistic yung perspective ng gobyerno beyond energy and looking at this as a full-blown economic crisis. Kasi po pag kinausap nyo yung ating mga kababayan, hindi naman nila sasabihin na may problema tayo sa langis. Ang sasabihin nila, may problema tayo, nahihirapan na tayo sa buhay natin. So this is an economic crisis. This is an issue na ginagawa po talaga mas vulnerable yung mga mahihirap nating kababayan. Sa isang panahon na mataas nga ang presyo ng bilihin, mas lalo pa sila malulunod sa taas presyo. Opo. Kung mabalik ako doon sa wealth tax, meron po ba kayong nakukuha ng magandang suporta sa atin sa Kongreso para po maipasa ang nasabing panukala, or kung meron po mga balakid para po sa pagpasa nito nga pong wealth tax? Sa ngayon po ay hinihintay pa po natin na ito ay i-table sa committee kung saan ito naka-refer. Ito yung Ways and Means Committee. And hopefully, soon ay ma-table na siya, especially because sa pagtanggal po ng excise tax, kinakailangan din po ng additional revenue measures ng gobyerno para ma-offset yung pagkabawas doon sa revenue na kinakailangan din naman para i-google sa mga programa. So sa ngayon po ay hindi pa masyado na pag-uusapan sa Congress, lalo na po dahil nagkaroon tayo ng session break. Pero tinitingnan po natin na sa pagbabalik po ng Kongreso, mapag-uusapan ito. At sana between now hanggang sa panahon na yun ay masama ito sa legislative priority ng leadership ng Senado at ng House of Representatives. At ganoon din, sana mabigyan din ito ng Malacanang at ang kanyang mga economic managers. Kung kakayanin nga po, mas okay kung itong wealth tax ay gawing legislative priority agenda. Opo. Kung ayos lang ho ba sa inyong sumagot po ng mga tanong po from our listeners? Sige po. Opo. From Kelly ng Valenzuela, texter 5572. Good day po, DZXL. Marami po sa mga Duterte supporter ang binabatikos yung Kamara dahil inuuna ang impeachment kaysa sa oil crisis. Baka pwede pong ma-ask kay Kong Percy kung ano yung ginagawang hakbang ng House ngayong may krisis. More power. Salamat po. Ayan, maraming salamat po doon sa katanungan. Mahalaga pong linawin kaya naman po nating mag-multitasking sa Kongreso, hindi lang naman po impeachment yung ginagawa natin dito. In fact, bago po tayo mag-break, na ipasa po natin, naging malalim yung discussion ditong pagtanggal po ng yung pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para isuspend yung excise tax sa mga produktong petrolyo. At gayon din po, yung akbayan, nag-file po tayo ng supplemental budget. Ito po yung 58 billion na supplemental budget para nang sa ganon tiyakin na makakaagapay ang ating mga kababayan sa panahon ito na matinding krisis. So, hindi po tayo tumitigil sa pagtatrabaho habang ginagawa natin yung trabaho for accountability, pagpapanagot sa mga nang-abuso sa kapangyarihan. Ginagawa din po natin yung trabaho natin para po tulungan yung ating mga kababayan na talaga naman pong pinahihirapan ngayong panahon ng krisis ng matinding pagtaas ng petrolyo. So kaya po natin yan gawin ng sabay-sabay. Sanay po tayong mag-multitasking kasi pinalaki po tayo ng sex bomb. Natawa kami doon ko. Correct. Kahit sabay-sabay yan Oo. Opo. Yung hindi po pagdalo ni VP Sara kahapon, ano ang reaksyon po ninyo doon? Sabi ko nga po kahapon, talaga may malaking utang na si VP Sara sa ating po mga kababayan. Yan po ay mga taga-suporta man niya o hindi sumusuporta sa kanya. May utang po siyang katotohanan. Ilang buwan na po natin, in fact, umabot na po ng taon na nagtatanong ang taong bayan, ano ba ang talaga ang totoo? Pagdating dito kay Mary Grace Piatos, ano ba talaga ang totoo? At sinapunta yung pera, milyon-milyon, sa kanyang mga confidential funds. Pero hanggang ngayon po, nagtatago pa rin ang Vice Presidente, tumatakbo palayo doon po sa accountability mechanism na meron po sa ating pong sistema. So nakalulungkot, ibinibigay sa kanya yung due process, yung pagkakataon na magpaliwanag para ipresenta ang kanyang kaso, pero nagtatago siya. Hindi siya humaharap sa taong bayan. So inuulit ko po, si VP po sa hindi niya pagpunta kahapon, may utang na katotohanan sa ating po mga kababayan.
Kaya ang dinala nyo na lamang po ay ang paper bag ng Mary Grace at saka ng Chichiriang Piatos, Congressman. Oo nga po, kasi yun po talaga yung simbolo noong kawalan ng katotohanan at sa paghahanap ng katotohanan ng ating mga kababayan. Bakit hanggang ngayon, taon na ang nakaraan, hindi pa rin makasagot nasaan at sino ba itong Mary Grace Piatos na ito? Opo. Ano ho ang inyong reaksyon na unconstitutional daw po yung ginagawang pagdinig ng mababang kapulungan dahil sabi po ng kanyang legal counsel, dapat po ang impeachment trial ay nasa Senado lamang. Ayan po, ito pong opinion ng kanyang po mga abogado na pag-usapan din po namin kapon sa Committee on Justice at sabi nga natin, they're entitled to their own opinion. Pero sa dulo po, malinaw ang mandato ng Kongreso pagdating sa impeachment proceedings. Yan po ay nasa ating konstitusyon na nakareflect doon sa ating House Rules na naging bahagi din po ng ating ginagawang proseso ngayon, yung naging desisyon ng Supreme Court. So kung hindi po ito constitutional ay mahirap po para sa mga tao tulad ng mga kakapi ni VP Sara na makita yung katotohanan. Kasi malinaw na malinaw po, this is a constitutional process. We are fulfilling a constitutional mandate and we are doing it step by step according to the tenets of the Constitution. Yung nagsasabi po na hindi po ito constitutional, mga haters at bashers po yan. Opo. Sabi naman po ni Daniel Bon, baka daw po wala nang mag-invest ngayon kung ipapasa raw po natin yung wealth tax. Although parang nabanggit nyo na po ito kanina. Okay. Sa totoo naman po, hindi ito yung magiging dahilan kung bakit hindi mag-invest ang mga tao sa ating bansa. Mas marami pong ibang dahilan at mas marami tayong kailangang ayusin ng mga issue. Halimbawa po, yung usapin ng power rate. We have one of the most expensive power or electricity rates in the region. So kaya nga po ito isa sa nagiging turn off ng mga investors. So hindi po pagbubuwis ang magiging dahilan para hindi mag-invest ang mga investors. Particular po itong issue ng wealth tax. Mas marami pong mga issue tulad ng ease of doing business, no? Yung pong atin pong climate of corruption, nakaka-discourage po yan. Pero pag nakita po ng mga investors sa pamamagitan nitong wealth tax na nagkukolekta tayo ng buwis ng tama at ginugugol ng tama yung buwis na ito para makatulong sa ating mga kababayan, makaka-encourage po yan ng investor confidence. At sigurado po ako, ang mga investors mas gustong mag-invest sa isang bansa kung saan mayroong mas mataas na kalidad ng pamumuhay ang mga tao. Kasi ibig sabihin, mas vibrant at buhay ekonomiya na iyon. Opo. Last na lang on my part, Kong. Paano natin matitiyak na yung mga malilikom po nating pondo na mula po sa wealth tax ay mapupunta sa social services, mga tamang proyekto at hindi masasayang at hindi makukurakot ng ilang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan? Kaya nga po, Ms. Angel, talagang pinipino natin itong panukalang batas na ito hanggang maitabid natin sa pagiging aktual na batas para tiyakin na yung proceeds niya malinaw yung pupuntahan. Hindi pwede imaniobra at dalhin sa mga flood control projects na ginagamit lamang pagbulsa ng ilang mga politiko. So ito pong lingwahe ng batas, lilinawin talaga natin na dapat mapupunta sa social services, dapat mapupunta sa economic relief ng ating po mga kababayan. Opo, at may pahabol pong question from our newsroom. Naubos po kaya nila kahapon yung baong Mary Grace at Piatos? Ay, pagkatapos po ng ating session, may mga kasamahan po tayo na nahingi po ng ating baon, no? Ubus Kasi medyo na. mahaba at mainit yung diskusyon. Pero naubos man po yung Mary Grace Piatos na baon natin kahapon, hindi pa rin po nauubos ang demand ng ating taong bayan para tanungin, sino ba talaga at nasaan si Mary Grace Piatos? Ayan. Okay. With that, Congressman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Huwag po kayong magsasawa. Thank you po, Kong. Maraming salamat, Sandra and Angel. Thank you po kay Representative Percy Sendanya ng Akbayan.